Alam mo ba kapatid, na meron palang napakadaling paraan at napaka-best way para talagang ma-fall in love sa'yo ang kahit na si. Ma-fall in love sa'yo lalo yung partner mo o ma-fall in love sa'yo yung crush mo. Diba? Napakadali nitong gawin at kayang-kaya ng kahit na sino tong tao. And if you want someone kapatid na gusto mong ma-in love sa'yo, pwede mo tong gawin sa'yo. Well, kung interesado ka malaman kung ano yung mga bagay nito, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Timo. Gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. May upload pa natin sa hinaharap. At ang unang-unang bagay kapatid na kailangan mong gawin, dapat mong gawin kapag gusto mong magustuhan ka ng taong gusto mo o gusto mo pang ma-fall in love ng deeper sa'yo yung taong mahal mo, ay yung gawin mo yung mga bagay na ginagawa niya. Gayahin mo siya, ikapin mo siya kapatid. Let me ask you a question. Paano ka ba nagkakagusto sa taong gusto mo? Diba? Sa pamamagitan lang ng pagkakaparehas nyo ng mga bagay-bagay, diba? Kung marami kayong similarity, mas marami kayong mapagkakasunduan. At yun yung una nating nararamdaman, diba? Kaya kung makikita ng taong gusto mo na napakarami yung similarity, then kapatid, malaki yung chance na magustuhan ka niya. Malaki yung chance na ma-fall in love siya sa'yo. Malaki yung chance na mas maging deeper yung pagkakagusto niya sa'yo. Halimbawa kapatid, yung taong mahal mo o yung taong gusto mo mahilig maglaro ng PlayStation. Halimbawa lang, at ikaw, dahil gusto mong ma-in-love siya sa'yo, gusto mong mas lumalim pa yung pagtitinginan yung dalawa sa isa't isa, pwede mong gawin na mag-join in ka sa kanya. May paglaro ka sa kanya. I-adapt mo kung ano yung paborito niyang gawin. Then makikita niya kapatid na, uy, grabe to. In-adjust niya yung sarili niya para sa akin. Uy, grabe to. Gusto rin niya pala yung games na nilalaro. Magkakasundo kami dalawa. Yun ang nagiging initial mindset ng lalaki. Dahilan para mas marami kayong bagay na pwedeng pag-usapan sa hinaharap. Mas marami kayong bagay na pwedeng pagkasunduan sa hinaharap. Dahil kapag nakita niya na nag-adjust ka para sa kanya, then kapatid, mag-a-adjust yan sa'yo. Pag nakita niya na gusto mo yung mga bagay na ginugusto niya, then kapatid, gugustuhan din niya yung mga bagay na gusto mo. Diba? Kaya napakasimpleng paraan lang nito kapatid. Gayahin mo yung gusto niya. Gustuhin mo yung gusto niya. Gawin mo yung ginagawa niya. Then, malaki yung chance, magiging 80% yung chance mo kapatid na makuha yung loob ng taong mahal mo. Ma-fall deeper siya sa'yo. Lalo ka mapansin ng taong gusto mo. Okay? Proceed tayo sa ikalawa. Which is, mag-spend ka ng oras sa kanya. Diba? Kung gusto mong makita ng taong gusto mo yung presensya mo, kailangan nandun ka sa tabi niya. Kailangan makita niya na hindi ka nawawala sa mga mahalagang sitwasyon na dumarating sa iyo. Diba? Spend time with your partner. Spend time with your crush. Spend time with the one you love, kapatid. Dahil the more you spend time together, the more na mas magiging deeper yung bond mo. The more you spend time together, the more kayong mas magkakakilanlan para malaman mo kung ano yung mga ayaw at gusto niya. Diba? At anyone can do this, kapatid. Kayang-kaya mong gawin yan. Ikaw pa ba? Yun ay, syempre, kung gusto mo talagang ma-in-love siya sa'yo. Kung gusto mo talaga makuha mo yung loob niya. Gusto mo siyang mas makilala pa. O gusto mo talaga siyang pumasok sa buhay mo. Kaya kung in-love ka talaga sa kanya, gusto mo talaga siyang makuha ng gusto, spend time with him. Spend time with her. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is, pakita mo sa kanya na independent ka rin. Well, kapatid, kahit sinong tao, mawawalan ng gana sa mga tao na yung tipong ramdam na ramdam ng taong gusto mo na lagi kang available sa kanya. Kapag ganyan, kapatid, matitake for granted ka. Kaya, kailangan mo may paramdam sa kanya na independent ka na tao. Na hindi ka umaasa sa kahit na kanino. Hindi ka umaasa sa atensyon na kaya niyang ibigay sa'yo. Kailangan maramdaman niya na chaseable kang tao, di ba? Kailangan kanya i-pursue din. Para hindi kanya ma-take for granted sa hinaharap. Na baliwalain dahil alam niya na ikaw yung una nagparamdam ng pagmamahal. Ikaw yung una nagpakita ng motibo. Ikaw yung unang nagpapansin sa kanya, di ba? Kaya naman, kung gusto mo talagang ma-in-love sa'yo yung taong mahal mo, be independent. Dahil doon, kapatid, mas magkakaroon ka ng chance na napansin na hindi lang niya yung taong gusto mo, kundi na maraming tao na kakakita
sa kakayanan mo tumayo sa sarili mong mga paa, mag-isang kayanin yung mga problema, at maging independent na tao. Okay? Sige tayo sa ika-4, which is, ipakita mo sa kanya yung positive side mo. Well, lahat tayo meron ito kapatid, yung magiging genuine natin na tao. Yung pagkakaroon natin ng positibong perspective sa mga bagay-bagay. Diba? Well, napakaraming tao ngayon ang masyado nang tumitingin sa negatibong sitwasyon ng buhay. Diba? To the point na hindi na nakikita yung pagandahan ng mundo. Diba? And halos lahat ng tao na nakakita ng ganitong tao, nilalayuan nila ito kasi sobrang toxic na nga ng paligid, tapos pagiging toxic pa yung kasama mo, di ba? So what if ipakita mo sa kanya yung positive side? Ipakita mo na nakikita mo rin yung positibong parte ng mundo, parte ng buhay, di ba? Pakita mo na kaya mong maging masaya, even if marami kang problema, di ba? Pakita mo na may other side yung coin na nakikita nila. Then kapatid, isang malaking bagay yan na makakatulong sa iyo kapatid para ma-inlove lalo sa iyo yung taong gusto mo. Ma-dive deeper yung pagmamahal ng taong gusto mo sa iyo. Kasi mas gugustuhin ka niyang makasama kumpara sa mga negatibong tao na nakakasama niya palagi. Kasi ikaw ay merong positibong perspective, positibong pananaw sa buhay. Okay? Proceed tayo sa ika-5. Last but not least kapatid, ika-5 bagay na pwede mong gawin, kayang-kaya mong gawin para talagang ma-fall in love sa'yo yung taong gusto mo, ma-fall in love sa'yo yung crush mo, ma-fall in love sa'yo yung taong pinili mo. Kaya magpapakita sa kanya ng best first impression. Diba? Sabi nila, first impression last. Diba? So, paano ba natin mapapakita sa kanila yung napakagandang impression? Sa pamamagitan ng pagiging natural natin sa sarili natin. Well, kapatid, kung gagawin mo naman tong 4 na to tapos hindi ka magiging natural sa sarili mo, hindi mo may papakita yung totoong side mo. Then kapatid, hindi ka magiging masaya sa relasyon na papasukin mo. Kasi hindi ka malaya. Nakatago ka sa loob ng maskara na sinuot mo para magustuhan ka niya. Kapag tinago mo yung sarili mo, yung totoong ikaw sa taong pinili, parang sa simula pa lang ay nagsisinungaling ka na sa kanya. Di ba? Kasi hindi ka na nagpapakatotoo. Hindi totoo yun nakikita niya at nagugustuhan niya sa'yo. So what if kapatid gawin mo is yung reverse? Yung pakita mo yung totoong ikaw. Pakita mo kung ano at sino ka talaga. Magustuhan ka man niya o hindi, sigurado ako na magiging masaya ka sa resulta niya. Halimbawa, magustuhan ka niya, then magiging malaya ka na ipakita yung totoong ikaw kasi gusto niya yung totoong ikaw, di ba? So what if hindi ka niya magustuhan sa pagpapakita mo ng totoong version mo, di ba? Ibig sabihin kapatid, kapag pinili mo na baguhin yung impression niya sa'yo, eh hindi ka magiging malaya, hindi ka magiging masaya dahil hindi mo pinapakita yung totoong ikaw. Well, kung hindi ka naman niya nagustuhan kapatid, kung ipakita mo sa kanya yung totoong ikaw, ibig sabihin hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Diba? Win-win kapatid, diba? Kaya just stay still. Be you kapatid. Ipakita mo kung sino talaga ikaw at garantisado na magugustuhan ka ng taong gusto mo. Mag-fall in love lalo sa yung tao pinili mo. Mag-dive deeper yung pagmamahal sa iyo ng taong gusto mo. Yan kapatid, yung 5 napakadaling paraan para lalo silang maunga sa iyo. Now it's up to you kung i-apply mo ba ito sa sarili mo o hindi. Again, you are the author of your life. Ikaw yung gagawa ng hinaharap mo. And I hope maging wise ka sa pag-decision mo ngayon. So yun lang. Hope natulungan ko kayo dito sa video na to. If natulungan ko nga naman kayo, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila. Tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta. Palagi nakatulong in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pamilya niyo panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na upload na ito. May upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. God bless you.